Ito pong pag-aaralan natin ay although parang hindi na po bago, pero may mga detalye po tayong dadaanan. So ang pamagat po ito ay from dusk to dust, or mula sa alabo, uuwi sa alabo. At ang tinutukoy po nito ay itong flesh o itong ating katawang lupa. At alam natin na tatlo po ang triyaw ng tao. Merong laman, merong kaluluwa, merong espiritu. So, huwag po natin kaligtan yan kasi yung iba, baliwala sa kanila ang mamatay. Kasi total niya, pag namatay na, wala na. Nagkakamali tayo doon sa gano'ng klaseng tahanan. Okay. Ngayon ay sabi po na namin Ecclesiastes chapter 3, verse 18. I said in mine heart concerning the state of the sons of men, that God might manifest them, and that they might see that they themselves are beasts. Ang tao pala ay walang iniwan sa hayop. Masakit ito, no? O, di ba, Pastor? We are created in the image of God. Eh, bakit ito? Image of the beast tayo. Yes. Nung i-create si Adan at Eva, image of God po yun. Bakit image of God? Wala po silang kasalanan. Ba't ang tao ng kasalanan, sabi ni Solomon po sabi ito, and that they might see that they themselves are beasts. Hayop. Sabi ko nga kahapon doon sa Lukaw, minsan nga ako, mas masahol pa ang tao sa hayop. Bakit mo nasabi yan? Sabi ko kasi, walang aso na hulyaper. Meron na ba kayo nakita? Pusa, hulyaper. Eh, ang pusa naman, naglalakaw yan, pagkain lang naman yan. Pero yung sobra-sobra ng hulda, hindi nila gawa yun. So, mas masahol pa nga ang tao sa hayop. Okay, yung mga hayop, nag-aasawa sila, ang layunin lang nila yung pagdami. Pero, ang tao, minsan, walang chicks. Tama? Kung saan chicks. Yan ang tao, pero ang hayop, hindi nila gawain yan. Okay. Ngayon, sabi rito, sa chapter 3, verse 19, for that which being befalleth the sons of men, befalleth beasts, even one thing befalleth them, have all one breath. Oh, yeah. So, ang hayop at ang tao, kung anong paghinga natin, ganoon din ang hayop. Iisa. Amen. May laman din sila. Sabi niya, so diet the other. As the one diet, so diet the other. So ibig sabihin, kung ang tao namamatay, ang hayop namamatay din. Pareho. Walang dalawang buhay din sa hayop. Okay, maniwala doon siya na buhay ng pusa. Eh, nung mabubuhay na si Biro, pulutan ko pusa. Isang palo ko lang, patay na. Siya na buhay, kalbiro. Di ba? So, kaya maniwala siya mabuhay. Wala pong siya na buhay. Makita kong naswertehin niyang hindi ko siya nailagay sa kalbiro. Okay. Sabi niya, they have all one breath, so that a man have no preeminence above a beast, for all is vanity, walang kabuluhan. Lahat tayo, hayop man ang tao, kung ano ang nangyayari sa tao, ganoon din sa hayop,
Walang pagkakaiba, sabi niya. Have no preeminence above a beast. So pareho. Pareho sabi ni Solomon, walang kabuluhan. Ito pong flesh. Wala po itong kabuluhan. Sa ngayon, kung mayaman ka, pwede mo doon suotan na Amerikana. Pwede mong lagyan ng ginto ang ngipin mo. Pwede mo ano ka sa pardon. Pero pagdating ng araw, pupunta yung sa alabok. So ito po, wala itong kabuluhan. Ito, kung mga damit po ito ng kabuluhan. Sorry. 3:20. All go unto one place. So hayop, tao, mayroon silang pupuntahan isang lugar. Ano yung pastor? All out of the dust. And all turn to dust again. Nung nilikha si Adan, alabok, ginawang tao. At bumalik din si Adan sa alabok. Lahat tayo, itong flesh. Lahat ito babalik ito sa alabok. Kaya, hindi tayo pwedeng magmalaki dahil gwapo. Gwapo ka nung panahon na ikaw kay 18 hanggang 30. Huwag kang umasa na 90 ka na, gwapo ka pa rin. Brother, naalala ko ito kapatid natin sa Lapino. Gwapo ito. Sipa. Gwapo pa rin ito. Okay. So makikita na po ba natin na itong freshman, babalik po ito sa alabok, sabi ng Bible. Okay. 2 Corinthians. Sabi po ni Pablo, 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Sundan niyo po din. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal. But the things which are not seen are eternal. So dito po sa ating flesh, ito pong flesh, nakikita. But dito sa loob ng flesh, meron ditong buhay na hindi nakikita. Amen. Kaya sabi ni Pablo, while we look at the things which are seen. So ang ating mata, nakatuon ito sa nakikita. Pero sa isang Kristiyano, but at the things which are not seen, okay. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. So tayo, nakatuon tayo doon sa hindi nakikita. Ang unbeliever, ang tinitingnan niya, ginagamit niya lagi mata. Amen. Kaya mahirap kung maniwala ang unbeliever. Kasi ang tone lagi ng kanyang mata, doon lang siya maniniwala. To see is to believe. To hear is to believe. Pero ang Kristiyano, hindi siya nakatuon doon sa nakikita. Meron siyang tinitingnan yung hindi nakikita. Ibig sabihin, mas mahalaga sa kanya, sa isang Kristiyano, yung isang buhay na hindi nakikita. Bakit ang Kristiyano nakatuon doon sa hindi nakikita? For the things which are seen are temporal. So ito na nakikita, temporal ito. Hindi po ito eternal. Kaya huwag tayong tutuon dito sa panlatas natin kasi temporal lang ito. Sabi niya. But the things which are not seen are eternal. So yung kung nasa loob nito na hindi nakikita, eternal po ito. So yan ang pahalagahan mo. Hindi ito. Lagi ka nakabihis ng Barong Tagalog, Amerikana, minamahal mo masyado, lahat ng libar, nililinis po, wala namang masama doon. Masyado mong minamahal ang katawan mo, pinupuno mo ito ng kung ano-anong mga binibili, wala masama.
Pero ang higit mong pagtuunan, yung nandiyan sa loob niya, dahil eternal po yan. Sabi niya, balik sa Ecclesiastes 13:7. 7, sabi niya. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Napag-aralan natin na itong flesh na ito, kaya nabubuhay ito dahil nilagyan ito ng espiritu, sabi ni James. So nabubuhay ito dahil may espiritu. So pag ito ay mawawala na, mamamatay na, babawiin na ng Diyos. Kaya nga, ganito po yan. Kahit anong ingat mo, pag binawit na ng Diyos ang espiritu mo, ang gapula. Hindi natin pwedeng, dagdagan ko ang buhay ko sa isang linggo, buhay ko sa isang tako, magpapayaman ako. Pag kinuha na ng Diyos, wala ka pong sariling espiritu. Lahat ng espiritu galing po yan sa Diyos. At inilagay lang yan para itong laman kumilos. So pag hindi nilagyan ng Diyos ng espiritu mo, hindi nagigilos. Okay, sabi na. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return. Ito po yung inaano ng mga Luciferian. Na lahat agad tayo liligtas kasi babalik tayo lahat sa Diyos. Yung espiritu mo. O hindi pa nababanggit dito ang kaluluwa. So tama po yun. Na yung espiritu, babalik to sa Diyos. But how about your soul? Dalawa pa lang ang nababanggit ko. Flesh and spirit. Okay, sabi niya. So yung espiritu na nakatira sa laman para magkaroon ito ng pagkilos, pag binawi na yan, kaya nga ano tayo lagi, manalangin tayo, Lord, huwag mo munang bawikin. Hindi pa ako nakakapaglingkod sa iyo. Puro lang ang ulod hindi wala pa ako nagagawa, Lord. Huwag mo munang bawin. Kasi pag binawi ng espiritu mo, wala ka na magagawa. Yung laman mo, ano sabi? Babalik sa alam mo. Ano pa nagawa mo? Hello, pupunta ka sa church. Hello, huwag mo munang bawiin. Yan, ang ipanalangin mo. Dahil pag binawi ng espiritu mo, lalo wala ka na magagawa. Now, Genesis chapter 3, verse 19. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. So ito po ang parang sa kay Adan. Dahil sa pagsuway ni Adan at ni Eva, ang parusa kay Adan sa pamamagitan ng pagpapawis. Kaya nga lahat tayong mga lalaki ang binigyan ng Diyos ng pagtatrabaho para sa pamilya. Dahil ang sabi ng Panginoon, pagtatrabaho na kayo, pagpapawisan nyo na ikabubuhay nyo. Yan ang parusa kay Adan. Kaya pag ikaw lalaki, hindi ka nagpapawis, para mabuhay ang pamilya mo, hindi ka sumusunod sa Diyos. So sabi niya, in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it wast thou taken. So galing ka sa alam mo Adan, doon ka rin babalik. Amen. Naway, wala po, hindi. Kanina ko lang meron sa akin ito. Kaya hindi ko na-i-record ito. So, siguro magbabasa ako. Kaya mamaya konti. Cruelty of sin. Now, there's what I think that boldness or science and Christianity does not compete with one with another. So, ang science, ang Kristyanismo, ang botanist, ganyan, parang pare-pareho ang pananaw sa ganitong paniniwala. Because science says, the man came from different alive. And we say, when we look at a man here,
He's in the image of God. Amen. Sa panahon ni Adam. This was not the image of God to begin with. So itong image natin, hindi na po ito image ng Diyos. Nung likhain sila na iba, image of God pa yun. Bakit? Hindi pa sila nagkakasala. So pag ang tao gumagawa ng kasalanan, hindi po yung image of God. Pero may ginagawa kang kalukuhan, hindi ka na image of God. Ngayon, para mabalik ka sa image of God, sundan mo yung kalagayan ni Adan at Eva noong sila i-create. Amen. This was the image of animal life. Ano na raw yung image natin ngayon? Animal life. And the evolutionist argues that I don't believe in a chain of evolution the way they do, all coming from the same person. But I believe we evolve. Certainly, the evolution one part from another. But when God made all of that, okay. Now when you're reborn, nung ikaw ay ipanganak ulit, you don't get a new spirit. Hello? So, iisa po ang espiritu, life from God. So, nung ikaw ay maborn again, the same spirit ang nandiyan sa iyo. Amen. But, sabi rito, you get a new nature of that spirit. Ang nabago sa espiritu mo, nung naborn again ka, nature. Iba na. Kaya, tandaan niyo po ito, pag born again ka na, yung karakter mo, nature, nagiging iba. Nung ikaw ay hindi pa born again, nang bababae ka. Pero nung naborn again ka, nawala. Nawala yung pag-iinom mo, kung naglalasing ka, nawawala yun. Bakit? Kasi yung espiritu mo nagkaroon ng bagong nature. Pero kasi yung spirit, yun pa rin. It's the same spirit, but a new nature of it. You take two men, okay, stand them together, both look alike. Ang tao, pag tinitigan mo ang dalawang lalaki, kunwari, magkapareho sila. Okay. And one of them is a sinner, and one of them is a Christian. Iyon ang pagkakaiba. Sa dalawang yun, yung isa, makasalanan, gumagawa ng kasalanan. Pero yung isa, pagkakaiba, isa na siyang Kristiyano. Bagong nature. One man say, I got spirit, same as you are. See? But one of them is a different. Yun ang pagkakaiba. His soul, ayun, nabanggit na ang soul. Hello, tatalakayin natin kundi ang soul. His soul, his nature is different. Amen. His being changed. Sana po na-change. Soul. Okay, may babasahin po ako dito. Sabi po ng propeta sa sinuli po ito sa question 170. Ito po ang tanong. What manner of body will the wicked have in the last resurrection at the great white throne judgment? Ano uri ang magiging katawan ng makasalanan sa huling pagkabuhay na maguli sa harap ng buting trono? Okay, ibig sabihin, after death, anong itsura ng katawan na bubuhayin? Anong itsura ng katawan na parurusahan? Kasi ang iniisip ng iba, ang pagpatay na ang gapula. Pero, ang tanungan dito, anong klaseng katawan ang parurusahan? Okay, sabi ko dito,
sinner will rise in the resurrection to be judged. Amen. So yung makasalanan, bubuhayin niyan Amen. upang hatulan. In the body that he has committed the sin in. Amen. So ang hahatulan, yung katawan na nagkasala. Amen. Ito yun. Amen. Pagkakala mo, iba na ang katawan mo. Ibabalik ni Lord yung katawan mo para yan ang sunugin Amen. na hindi ka mamamatay. Amen. Kaya kung tayo naglalaro-laro sa paglilingkod na ito, magpunos-bilis ka. Amen. Ibabalik ni Lord ang katawan mo. The same body. Ulitin ko ang basa. That sinner will rise in the resurrection to be judged. In the body that he has committed the sin in. See? He'll have to stand the judgment in resurrection. Amen. Haharap ka sa hukuman ng Diyos. Amen. Pag binuhay ka na ulit. Anong klaseng body? The same body na ginamit mo sa lupa. Dahil yan yung nagkasala. Alam nga naman na ang nagkasala yan, ipapahulusan. The same body. Kaya kung tayo po ay walang katakot, hindi tayo natatakot sa paggawa ng kasalanan, hindi tayo sumusunod sa Diyos, mag-isip-isip ka, dahil ibabalik ng Diyos yung katawan mo. At iyan ang parurusahan. Resurrection is not replacement of you. Ang resurrection, hindi papalitan yung katawan mo. Sabi na. It's bringing up that went down. So yung inilibing, iyan ang ibabangon. Amen. Wala na naman ang inilibing. Si Pinel, ang bumangon, si Lindo. Ang babangon sa libingan, si Pinel. Kasi si Pinel ang inilibing. So makakala natin, ibang katawan ang babangon. The same body na ginamit mo sa lupa. Sabi niya. When Jesus raised from the dead, He was the same body that went Ang isang katibayan, nung si Jesus inilibing, ang bumangon si Jesus din. Amen. At ganun din po tayo. Amen. Sabi niya. He raised in that same kind of a body. We rise in the same body that we go down in. It's a resurrection, not replacement. Pero sa mananampalataya, bagamat the same body lang, but incorruptible. Wala nang kamatayan. Yan ang magkakaiba. But the same body. Amen. Kasi, halimbawa, kung iba ang body ko, paano niya ako makikilala doon? Ito rin. Lamang. Swapo. Ano? Sabi yan. It's a resurrection, not replacement. Now, the Bible says that we will be judged according to the sins done in the body. And when the wicked rises, he will be judged in the same body that he sinned in the same thing. Wala na ba? Amen. So ang makasalanan, ibabangon ni Lord yan, the same body. Ngayon, ang tanong, nasubukan mo na bang maligo ng kumukulong mantika? Kasi doon, mas malala. Hindi. So mag-practice ka na. Kung doon ka rin nagpupunta, practicein mo na araw-araw. Isang gano'n ng mantika na kumukulo. Kaya mo? Lalo hindi mo kaya doon. Kaya nga, sabi ng Bible, doon sa impyerno, nagsisigawan. Wala nang ginawa sila, kundi sumigaw sa init. Amen. Amen. Medyo dalawa po itong binigay ni Lord. Sabi ko rito,
Question 59. Ito po ang question. When you say the wicked shall not burn eternal, when you say the wicked will not burn eternally, so ito po ang ano ng mga Jehovah, wala daw eternal. At lalong hindi ka magpasusunod eternal. Pero ang tanong, yan ba ang araw ng Bible? Masabi, when you say the wicked will not burn eternally, do you mean in hell or in the lake of fire? I know it says the Revelation that the 20th chapter that hell will be cast into the lake of fire if they do not burn eternally. Then what become of them? So, may kanya-kanya silang paniniwalang tao. Pero, ang Biblia mismo nagsasabi sa Revelation 20, merong binanggit doon na lake of fire. Na doon lalago yung mga makasalanan. Amen. Okay. Now, meron po ako dito lumabas. Sabi ko, an unbeliever will go through the world. He'll have miseries. Yan po ang kalagayan ng mga unbeliever. Marami silang dadaanan dito, kapanglawan, kalungkutan, problema. Sabi niya, worse, what he calls having a big time, whooping, having a big time, woman, wine. Yan po ang mga dadaanan ng unbeliever. Pambababae, anak, sugang, sigarilyo, panluloko, all the itika. Okay. And big time, he thinks he's going on. He will die. He will go into a lake of fire. Brother Branham po ito, COD. Question 59. He will go into a lake of fire and brimstone, which burns, where burning is going on forever and forever. Ano pong ako yun? Forever. Ibig sabihin, sa akalan, pagluto na, papatay mo na. Dito, hindi pinapatay ang apoy. Kaya kung ready ka na, kasi anytime baka bawiin ang espiritu mo, at doon ka napunta, i-ready mo ng katawan mo. Kasi yan din ang paparusahan doon, yung katawan na yan. Amen. Sabi niya, he will die. He will go into a lake of fire and brimstone, which burns, where burning is going on forever and forever. And maybe for 100 million years. Ano? Kasi po hindi naman eternal ang hell. Ang hell po ay creation. Okay, hindi po yung eternal. Ang problema, ay sabi nito, maaaring 100 millions years. His soul may be tormented in a lake of fire and brimstone. Ito na nga lang, ako po, 74 na. Parang ang tagal ko na sa lupa. 800 millions of years na lumalangoy ka sa apoy. Gano'n ka sakit kaya yun? Kuya Eddie. Napakasakit Kuya Eddie. Sabi rito, you say, will it be just like regular brimstone? I believe it will be 1,000,000 times Amen. worse than that. Amen. 1,000,000 times worse. Amen. Ang init. Amen. Kaya po, init niya sa karan. Ano lang yan po yan? Yung init yan. Amen. Parang
Upos lang ng sigarilyo niya siguro. Doon sa Lake of Fire, ano sabi rito? A million times worse than that. I believe you couldn't be described by fire by a lake. Okay. Now you have to watch. Okay. The only reason it's put by fire, that fire is the most consuming thing that we have. It absolutely consumes and destroys everything fire does. Well, then it will be in there. But you have a soul that will have to be punished. So ano po ang parusahan? Ang flesh ba? Ang espiritu? Hindi rin espiritu kasi babalik sa siya. Ang parusahan sa iyo yung kaluluwa. Alin yung kaluluwa? Kasi itong nagsasalita na ito yung kaluluwa ko. Amen. Ginagamit lang itong flesh. Pero ang tunay na ako, itong nagsasalita. Amen. So ngayon, ready ka na ba? Na doon ka pupunta. Kasi ang iba, parang laro-laro lang pamilinggo. Basta dumalo na ako, okay na. No. Ayusin mo ang buhay mo sa harap ng Diyos. Dahil hindi sila nagbiro. Nung siya'y mamatay sa cross, hindi po biro yun. Ibinigay niya ang sarili niya para sa atin. Pero ano naman ang counterpart mo? Sa paglilinggo. Sa pagliligtas na yun. Meron tayong gagawin. Amen. Philippians 2:12. Walk out for your own salvation. Pagtrabahuan yung kaligtasan mo, hindi yung wala ka namang ginagawa. Sige, mabuti-buti kayo ngayon. Maaga dumating, yung iba darating. Kung anong oras ka. Hindi ko ganyan ang Kristiyano. Pinaghahandaan ng pagdalo. So kaya, Sabado pa lang, planchado na. Lahat naka-ready. Amen. Nasabi na rito. Now, you have to watch the word fire. So may ibang klase po. May mga fire na ibang klase. Ano yun? Because the Holy Ghost is used, the Holy Ghost in fire. Cause Holy Ghost, fire burns, see, out. So, ang Holy Ghost naman, isang fire. Pero ang kanyang sinusunog yung kasalanan ng Kristiyano. Pinapunson niya ng fire ng Holy Ghost, ang kasalanan natin, para mawala. But, this fire, ano yung fire na yun? Hindi, but this fire, itong tinutukoy niya, burning hell. But this fire, it comes from hell. It's a lake of fire. And ever what it is, it's a punishment with torment. So itong fire na ito, parusa ng pagturusan. So hindi po ito biro. Kaya kung maglilingkod po tayo, gawin mong totoo. Amen. Para huwag tayong magsisi sa bandang huli. Kasi kung magsisisi naman, sa huli, doon na sasabihin, sayang, sana nakinig ako kay Pastor. Sa payo, sana na sinunod ko yung payo ng Bible. Ay, wala na. Kasi naglaro-laro ka lang. Amen. Sabi niya. The rich man lifted up his eyes, being in hell. Ito yung pinalabas natin sa lapingaw. Dahil mayaman. Tumingala siya, nasa impyerno na siya. Di ba? Nagsisigaw siya, utusan mo si Lazaro na bumaba dito para bigyan ng dila mo sapagkat ang hirap ang usapan niya to. Yeah. But hindi pa po yun ang lake of fire. Amen. Ang napuntahan pa lang ni mayaman ay Hades. Hindi pa yan. Pagkatapos po ng judgment, doon na ilalabas ang lake of fire. Amen. Sorry na, hindi ko po ituturo
Send Lazarus with a little water on his finger to put on my lips, for these flames are tormenting me. Don't think there isn't burning hell. Huwag kayong mag-isip na walang impyerno. Sabi ng propeta. Don't think there isn't a burning hell and a literal hell. There is. Amen. If there's a literal devil, there is a literal hell. Amen. Kung merong literal na demonyo, meron din literal na impyerno. Amen. Amen. So sana po ay malinaw ito sa atin para hindi po tayo kakaba-kaba. Amen. Amen. Okay. So sana po ay malinaw ito. Ah. Okay, basang-basa niyo naman, ano? Ha? Hindi nyo nabasa yan. Paggawa kayo ng salamin na na. That's the reason you ought to be born again. When you are born again, then it won't be crazy. Ang sabi po ng propeta, kapag ang tao ay kumikilos na hindi nakasulat sa Biblia, sira ulo yan. Okay? So kung ikaw niya na born again, hindi ka nakikilos ng gano'n. When you are born again, then it won't be crazy. You will be with us. Amen. Pag born again ka na, makakasama ka na namin. Amen. Ano? Sorry. That's right. They thought the same as you have been one time, this time. They took the same as you did until they got into it themselves. It's a change. A conversion. Convert means to change anything. And except a man dies out to himself and say, Lord, I don't know nothing about it, just take me in. Then God will do it. Amen. So, nagkakaroon po ng changing ang soul. Ay, ang dating soul na makasalanan, nababago po ito. Ha? Okay. Ito. No matter how well you eat, sabihin mo nang tuwing umaga, kompleto ang diet mo. Pag-isip mo sa umaga, may gatas yung kape, may tsokolate pa, may itlog, may karne, may gulay, lahat na ng pagkain sa umaga. Kumakain ka, pagdating ng tanghalian, ganon din, hapunan, napakarami mong kinakain. Ano man, kadami ang kinakain mo, no matter how well you eat, you're dying anyhow. Pero, kahit masustansya ang pagkain mo, mamamatay ka pa rin. Amen. Ayan po ang tandaan natin, wala pong tao mabubuhay. Lahat, patungo sa... Kasi alamok po ito. Amen. Babalik po ito, sabi kanina sa alamok. Amen. So kaya kahit anong gano'n sabi niya, how many shots the doctor gives you kung ikaw ay na hospital? Ang dami mong tusok ng karayon para magbabuhay ka. Pero sabi niya, you are dying anyhow. Wala pong magagawa ang doktor pag binawi ng Diyos Amen. ang Espiritu. Amen. Kaya wala pong taong pwede pagmalaki na magyabang. Bakit? Pare-pareho po tayo, may kanya-kanyang espiritu na pag binawi na ni Lord yan, wala na tayong magagawa. Kaya habang nabubuhay ka pa sa lupa, gawin mo na ang pinagagawa ni Lord. Ha? It's appointment. Oh, ano raw ang kamatayan? Alam niyo ba yung salitang appointment? Amen. Ha? Parang ganito yung nag-usap kayo sa ganitong oras Sa na may gagawin kayo ano. Ang kamatayan mo, may appointed time. Ay, hindi nga lang natin alam kung anong
araw, anong taong, anong buwan, anong pitsa. But Hebrews 9:27, it is appointed to man once to die. Amen. And after that, judgment. Amen. O anong judgment? Doon ka na dinidestino sa kamatayan mo kung saan ka ilalagay ni Lord. Kung sa langit, swerte mo. Pero paano kung sa impyerno? Amen. Kaya guys, isure natin ang ating mga buhay. At para ka makasigurado, gamitin mo ang katawan mong yan. Kasi yan ang karurusahan. Para ka makasigurado, yung katawan mong yan, para hindi makarusahan, gamitin mo yan kay Lord. Amen. Hello? O mabuti kung ikaw ay Kristiyano, at least, hindi ka mapupunta doon. Ay, sorry na. Each appointment, you are going to die. After a while, here you are. Old and shaking, soon, you're going back to the dust. Dito, talo na. Dumaan sa sanggol. Ako, dumaan din sa sanggol. Siguro nung sanggol ako, pinaglalaroan ako ng mga makulang ko. Cute. Nathan, nakakatapit na. So, pero tayo na. Patungo tayo sa pagtanda hanggang kamatayan. Balik sa alabok. You are gradually turning back. Your body is going right on back to the dust all the time. Finally, it shall spray out over the earth. Yung cosmos. Amen. Kakalat na yan. Okay. But the same God who brought you together from the earth in the first place has give you a promise with an oath to himself. So na lang po siguro. Sa lahat ng mga binig ni Abraham. At tayo po ng mga hintil. Wala po kasing Israelite na binig ni Abraham. Puro hintil. So ang pangako ng Diyos sa isang Kristiyano, ano yung pangako? Sabi niya, he that heareth my words and believeth on him that sent me have everlasting life. So ang pangako, sila na mga nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin, merong buhay na wala. So kaya importante ang pananampalataya kay Lord. At sa salita niya, si Lord yung salita. Okay. He that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life and shall never come into judgment. Nakita niyo ba ang kahalagahan ng mananampalataya? Pakikinig ng salita. Amen? Hindi anya hahatulan. Ang sarap ano? Sa judgment seat of Christ. Kasi sabi ng Bible, yung kambing at mga tupa, tatawagin niya mga tupa. Okay, kaya yung mga tupa, dito kayo sa kanan. Mga kambing! Mayaman. Dito kayo sa kanan. Sabi ng mga tupa, Lord, kailan ka namin pinakain na nagutom ka? Magtatanong sila. Kasi tao sila eh. Kailan ka namin, hindi ka naman namin nakasama Lord. O kailan ka namin pinakain? Kailan ka namin pinalaw? Kailan ka namin pinainom? Gusto niyo malaman kung kailan niyo ako pinakain na Lord. O kaya pa, Lord, hindi ka naman namin nakasama. Nung pinakain niyo ang pastor niyo, ako pinakain niyo. Kung natulungan mo ang Kristiyano, si Lord ang pinulungan. Yes. Pero, mamaya pastor, pagkain mo kita. Amen. Yan po, kasimple yun. Pag ang Kristiyano pinagpala mo,
Seal of the pinagpala. Sorry yan. And he that eats my flesh and drinks my blood, that's worthy. Not as a sinner, not as a Gnostic, or an unbeliever, or a lukewarm church member, but worthily. So, in-example niya po ito doon sa communion. Nang itaas ng nung magkumunyo si na Pablo, ito ang yung tinapay ay sumisimbolo sa katawan ni Lord. Ang sino bang kumakain ito, worthily. Ano yung worthily? Karapat dapat. So, ibig sabihin, yung kumakain ng word, nakarapat dapat. So, ibig sabihin, may mga kumakain ng word na hindi karapat dapat. So, kaya nga, ano ba itong kinakain natin ngayon? Word. So, bago ka umalis sa bahay mo, mag-pray ka na, Lord, nawa, maging karapat dapat ako sa pagkain mamaya. Eh ngayon, bago pa dumating dito, dumaan ka muna sa inuman, o sa sugalan, ha? Paano ka na magiging karapat dapat noon? So, bago tayo pumunta sa church, cleansing muna. Amen. Okay. Sabi niya, hindi isang makasalanan, hindi isang maligamgam na iglesia, but worthily. Remember 1 Corinthians 11, that must be from a Holy Ghost-filled heart. That's right. I'll raise him up in the last day. So yun po ibabangon ni Lord, yung karapat-dapat. Amen. So kaya nga lagi po tayo ayos ng ating sarili. Karapat-dapat tayo. Mary's belief. Fourth one. And that body was nothing but dirt, Yes. Amen. dust, and cosmic light and petroleum. It went right back to the dust where it come from when he got finished with it. Okay? Naulit na naman. Ang katawan niyang yan ay walang iniwan, kundi yan ay isang alabo. Dumi, cosmic light, and petroleum. It went right back to the dust where it can come from when he got bitten. So, pag natapos na ang oras mo sa lupa, doon ka na mabalik. Amen. Itong flesh. But the real you, kung ikaw ay believer, patong ako doon sa tawag dito, sa under the altar. 6 dimension. Yun po, under the altar. Okay. There's nothing in us, Lord, but that great Holy Spirit could look down on us to manifest Himself and to confirm His word with us. To prove that He is the same yesterday, today. So ito ang ng Panginoon. Dalawa lang. Pag ikaw ay sinner, alam mo na kung saan ka patuloy. So kaya nga ang sabi po ni Pablo, i-check niyo ang sarili niyo araw-araw. Ano? Kung may nagawa ka, iluhog mo agad kayo. Huwag mong patagalin yan. Kasi ang kasalanan po nanganganak yan. Oh. Sa panahon po ni Eva, isa lang naman ang kasalanan nila. Amen. Yung tinanggap nila yung alok ni Satan. Pero ano na nangyari ngayon? Dumami na. Kasi ang kasalanan, nanganganak na, hindi mo hinihingi ng tao, hindi mo pinagsisiyan, hindi mo tinatalikuran. Manganganak po yan. Hello? Kaya may mga Kristiyano, pag nakakagawa ng kasalanan, happy pa siya. Walang pagsisisi. Bakit? Kasi na ang sarili niya napauna sa kasalanan. Parang nangutang ba sa sa lending, alam niyo yung lending? Eh hindi nagbabayad. Ano mangyari doon sa utang niya? Pumapatong ang interest nun. Hanggang sa yung utang niyang 200, 2 million ang inabot. Bakit? Kasi hindi niya nagbabayad eh. So hindi siya nagsisisi, ang kasalanan niya pumapatong ng nanganganak.
Amen. Sabi ko doon. And when you die, okay, our souls will go under the altar of God. Christian po ito. Six-dimensional po ito. What I was privileged to see a few mornings ago, okay, nakita ni Brother Branham ang six dimension. Amen. Nakita niya yung anak niya doon at asawa niya. In the vision. Well, the Bible speaks of our spirits will go to God. Ayun. Amen. So, saan pa patungo ang espiritu natin? Babawiin ni Lord yan. Kasi yan yung inilagay ng Diyos sa katawan para makakilos ito. Okay. Our spirits will go to God who give it, and our bodies shall return to the dust of the earth. So itong flesh, huwag ka na pong umasa na magsasama pa yan. So, temporarily, dyan muna yan sa libingan. Pero sa araw ng hukuman, kung ikaw ay unbeliever, iyan ang ibabangon na basa natin hindi siguro. Ibabangon ni Lord yan para iyan ang parusahan. Amen. Sabi yan. But someday, what the scriptures fulfill, our spirits will be released from God, will pick up the soul, and the soul to the body. Ayun, magsasama pala ulit ito. Amen. And the power that raised us up is right in us now. We are now in heavenly, hindi na pa pala ito future. Amen. Ngayon na ito. Yung kaluluwa natin, yung espiritu natin, kumbaga nagising, nagkaisa, pumasok ang quickening power ng Diyos. We are now in the power of the resurrection. We are already resurrected Amen. today. Amen. Bakit? Nasa Panginoon ka. Amen. Ayan ang gagandaan. Hindi tayo po maghihintay ng resurrection. Resurrection and rapture is the same. Amen. Seven. And today that gives us a great testimony as a witness of the God of creation. Because that when we are in the season of mortal life, alin yung season of mortal life? Itong panahon. Raising our children, marrying and bringing forth families. This is a life of the season of mortal life. Temporal life. Amen. Yung pag-aasawa natin, pagkaroon tayo ng mga anak, sabi dito, season of mortal life, itong pinalalagay natin. Okay. But when we have been born of above, the body returns to the dust from where it comes, and the spirit goes down to where it come from, or goes, a brother, to where it come from, to the God who gave it. And there will come another season. So, nasa panahon po tayo ngayon ng mortal. Amen. Nandito yung five senses natin, ginagamit natin. Mortal, ibig sabihin, temporal life po itong ginalagay natin. Pero sabi niya, there will come another season. Anong season naman yung pastor na darating? And that season that will come will be the immortal season. Amen. At sabi po ng propeta, nandito na yung immortal season. Amen. Nasa sa akin na yan. So hindi mo na hihintayin yung immortal. We are now living in eternal. Okay. We are now sitting in the heavenly place. And when the Son of God rises with healing in His wings, it would be totally impossible to hold those bodies in the ground any longer. They will come forth in the brightness of the Son of God. So, pag in-spiritualize po natin ito. Kasi, sabi rito, hindi mo na mahahawakan. Amen. So, ang ibig sabihin po dito ng propeta, malaki na po ang pagkakaiba ng Kristiyano at hindi. Hindi mo na siya, kumbaga, mailalagay doon sa isang kategoryang makasalanan. Okay, bakit?
They will come forth in the brightness of the Son of God. Very nature itself testifies of that. So, ang nature ni Jesus Christ, ginagawa natin. Amen. Amen. Okay. So, if we are a Christian, and we are born of the Spirit, then can hold nothing but victory for us. Amen. So, dahil mga pastor, nalugi ang ako. Ditalo ako. Paano ka natalo, masaya ka? Pero hindi mo na tinitingnan yung lugi. Yes. Amen. Ang tinitingnan mo, si Kristo na niya sa'yo. So, ibig sabihin, hindi po talo lagi. O kailangan hindi pwedeng matalo ang Kristiyano. Amen. Ha? Kung isa niya, that can hold nothing but victory for us. Because this old corruptible body that Satan still has power over will drop into the dust of the earth. Saan may kapangyarihan po sa kamatayan? Si Satan. Pero, pag namatay ka, may magagawa pa ba siya sa'yo? Kaya nga, huwag mong isusuko ang pananampalataya mo. Manatili ka mananampalataya. Dahil hanggat nabubuhay ka sa ganito, this old corruptible body that Satan still has power. Pero pag namatay na yan, wala na siya magagawa. Pero tiyakin mo, namatay ka, mananampalataya. So hanggat buhay tayo, si Satan po hindi yan itigil sa'yo. Amen. Ano, huwag mong sabihin, born again ako. Iyan nga ang laging inaano ni Satan, yung born again. Wala na siyang pakialam doon sa hindi born again. Sabi ni Satan. Ano? Mama, nagtanong kay Satan. Satan, pinuntanong ba si ganito? Born again. Ay, araw-araw. Ay, yung hindi born again. Hindi na pupunta dyan. Bakit ayaw mo? Akin yun eh. Ba't hindi na pupunta ni Satan yung mga unbeliever? Hindi mo na kailangan tuksuin yan. Ginagawa na niya yung routine niya araw-araw. At yun. Kaya ang pinupuntahan niya yung born again. Pero, papahinan niya gadget. Papahinan niya nung darating tapos na ang Sunday school. Pero, so marami pong ginagawa si Satan para sabi na, this is the wrong season now. This is mortal season. But immortal season is coming. Dumating na sa akin. Amen. Sa inyo. Darating pa lang. Yung immortal season na sinasabi kasi, 61 pa po ito. 63, dumating na immortal season. Okay, kaya. When the immortal one comes, he will bring with him the immortal spirit for immortal spirit, immortal soul that has returned to him from the earth, and they shall come forth again in the resurrection for the great name. Puro past tense po ito. Ano pa ba ngayon? Millennium. Ba't millennium, pastor? Sabi po na yung Lord, I am the resurrection. I am the rest. Ano yung rest? Millennium. Pag nandiyan sa iyo si Lord, millennium. And shall shine in His glory. Dito po ako magkano. Dito. Malimutan ko ito. We gladly came out, but did we enter in? So, sabi ko yun, meron pong dalawang bahagi, two parts of redemption. Ang pagtubos ni Lord, kung hindi dalawa itong nangyari sa iyo, hindi ka pa na-redeem. Kailangan, maranasan ito ng bawat isa sa atin. Okay, ano yung unang
pag-redeem. You must come out of Egypt. Amen. Ano yung Egypt? World. Sanlibutan. Kailangan mong makalaya sa sanlibutan. World. Unbelief. O interpretation. Sariling aral. Greed. Creed. Tradition. Kailangan lumaya ka yan. And the second, kailangan nung ikaw ay makalabas sa world o sa sanlibutan, kailangan mong may papasukin mo ito. Ano yun? Enter into promised land. Ano yun? Christ. Faith. God's revelation. Word of God. Amen. So pag hindi mo ito natanggap, hindi ka pa nakalabas. Okay? And redemption has two different parts. Come out of and entering into. First, you have to come out. Some people wants to bring the world in with them. So yung iba, yung lumabas na sila, pero dala-dala nila. Yung buhay nila, yung lumang buhay nila, dala-dala nila. Hindi pwede yun. Kaya ka nga lumabas doon, iniiwan mo ang sanlibutan para maging bago ka dito sa pinasok mo. Okay? Yeah. But you got to come out of the world to enter into Christ. You have to come out of unbelief to enter into faith. There cannot be one thing in your way to really have genuine faith. You must absolutely leave everything that's contrary to the Word of God. Amen. Iwanan mo na yun. Yung salungat sa salita ng Diyos. Amen. Dahil wala pong ibang totoo maliban sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Behind, sabi niya, to enter into faith. Sa hinamon niya po ito sa the God who is rich in mercy. Brother. Okay, minapulot na tayo. Amen. God bless. Kapit mo na tayo.